index ng ating palay. Yan ang LCC, leaf color chart. Ayan. Habang malapit nang lumabas yung uhay natin, lumabas bali ko na. Ayan boating stage to panicle exertion na. Yung full exerted na yung mga flag leaf sheaf ay tumitigas na, tigasin na yung palay natin at tumata yung mature na tumitindig na tindig. Ayan ang maganda sa palay, hindi mahapay. Ito yung sabong tanim natin. Kaninang umaga ay nag-spray tayo ng biopesticide. Ayan, yung all-purpose na biopesticide. At para hindi sayang, nag-mix na rin tayo ng Leonardite. Yun yung dating product natin sa Majo, may pangalan na Majo Biogrow. Yan yung Leonardite natin or humic acid. Okay, yan yung palay natin sa oras ng alauna. Okay, ito yung inbreed dito, pero tignan nyo, ganda ng tindig. Ayan, ipasilip ko sa inyo kung kuan ito, yung naihulit natin. Ayan, tignan nyo, yan malapit na, next week, kasi sabi ko nga sa inyo, next week, lalabas na yung uhay nito. Ayan, tignan nyo yung flag leaf sheaf. Ayan, napakalinis, wala tayong ginamit dito na bactericide man yan or fungicide. Ayan. Okay, yung fish amino, ang pinagpopulyar natin ay yung organic fish amino acid na may halo rin tayong Leonardite. Okay, ito naman yung pure organic natin. Pansin nyo, okay naman siya. Ayan, malaki. Halos mas matangkad dito kaysa yung kwana natin. Slow release nga siya, pero pansin natin mas matangkad na siya kaysa yung demo natin doon na parehas silang variety, RC512 at RC512 rin yun, yung may inorganic yon, may abono yon. Ayan, tignan nyo, ang lalaki na dito. Pansin nyo. Okay, ito na. Sa susunod ay magbibilang na tayo doon kung ilan yung maganda na ilabas na suwi sa demo natin na 1, 2, 3, 4, 5 at 10 puno bawat tundos na may 20 by 20 cm. At sa hybrid nandun din yung isa, SL198. Magbilang din tayo para preparation para sa dry season, dahil ayan pagsapit ng November ay land preparation na dito. At ito, lumabas na yung mga damo ulit, tinabasan na natin yan, ay aararuhin din natin yan sa mga ilang araw. Okay, ang next na gagawin naman natin dito ay magpupulyar. Gumagana pa yung tubig ulan. Kailangan pa natin para hindi hindi tayo mag-over sa nitrogen. Ayan ang sustansya ng tubig ulan, kasi palaging umuulan sa gabi. Ay pasundan natin ito sa mga ilang araw pa. Okay, bago ilalabas yung uhay, bago sasapaw ay magpulyar tayo ng fish amino acid. Sharing is caring. Magandang tanghali sa ating lahat. Yan, happy farmers. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. Maraming salamat. Bye-bye. Mga ka-Agritipid, time check 8:22 na. Natapos na rin natin kasi ngayong nang patagal ay nagatid tayo. Ito yung kuan natin, tapos naglagay tayo ng ayun, Majo Leonardite. Yan, humic acid. Ito yan, dating mayroon tayong produkto 400 grams. Ayan, Majo. Ayan, pinong-pino yan. Ayan yung dose natin at natapos na. At time para magpahinga, Makati na mahapdi. Okay, sharing is caring, dahil nga ito mayroon ng butas yung pan natin, yun, kaya sumasayad yung tuhod natin, Makati, kaya nag-change tayo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, umulan kasi kahapon, kaya hindi ko
nagload ako, buti isa lang, biglang umulan. O di, sayang sana kung kuan sa yan oh, marami ng mga ibon ulit diyan. Pansin nyo basta kuan tinamaan sila at gumagana yung in-spray natin. Ayan, maraming ibon. Pansin nyo, hindi na mapakali yung mga insekto diyan. Kaya gumagalaw sila, kaya nandyan yung mga ibon. Okay, pasilip ko sa inyo bago tayo gumalaw naman dito sa piggery. Pagod tayo. Bali yung load natin ay 8 loads yung ginawa natin. Dalawa na doon sa nakahiwalay. Kasi hindi na mahirapan na tayo maglakad. Kaya ayan. Tapos yung damo na lang, yung kasama natin nandun si Pinsan James. Nagdadamo doon. Gapas na, hindi na pwedeng bunutin dahil nga madaling matuyuan yon. Ay mahirap bunutin, malalim yung ugat ng doon. Ugat ng damo. Ayun siya. Kung mapapansin nyo, may nagdadamo doon. Yun naman yung trinabaho niya kasi may allergy siya sa biopesticide natin. Nangangati siya na mahapdi. Kaya tayo na lang nagtapos dyan. Para siya pang kuwan. Ayun oh. Doon yung tayo naglas. Ang daming ibon doon. Okay, tapos na. Ang daming ibon ngayon. Salsal lapingaw. Yan yung tawag namin sa Ilocano. Pag nag-hand tractor kayo, mayroon ang mga yan. Yung lipad ng lipad, mahirap huliin. Ayan. Okay, yan na yung leaf color chart ng palay natin. Epekto pa rin ng kanyan. Ulan na. At patigas na rin kasi pabalik na yung palay natin. Pabalik na sa pagka greenish part. Malapit na yan. Boating na. Halos ko na yung iba. Naka-ready na rin yung plug leaf shape. Nakataas na. Kaya abangan natin. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Happy farmers. Go lang ng go. Ito yung palusot natin. Sabog tanim. At mga ilang araw pa ay magbibilang na tayo doon. Papalabasin muna natin yung mga productive tiller para makapili tayo para sa dry season. Yung demo natin doon, dalawang portion yon, yung sa hybrid SL19H at saka inbreed dito RC512. Okay, kahit itong organic natin no, kumapal na. Ayan, malalaki yung puno dito sa pure organic natin. Ayan, kahit na konti yung ganyan kasi, kung konti yung sowi, expected na mas malaki yung puno niya, mas malalaki rin yung butil at uhay, mahaba, maraming bilang. Ganon yan. Pag makapal yung naman natin, tapos nabitin, ay mas maliliit yung natin. Parang sabog tanim yan. Mas maliliit yung palay natin. Mas ma-short yung uhay. Mas maiksi. At mas maliit yung butil. Ganyan lang. Okay? Sharing is caring. Kaya babawiin naman yan sa sowi naman sa makapal yung palay. Okay, sa kwan naman sa madalang, gaya niyan, kung madalang yung kadalasan yan sa hybrid mga palay, pag malaki yung puno mahina magsowi, babawiin yon sa laki ng butil at daming bilang haba ng uhay. Ganun yun compare sa maliliit yung butil na malakas magsowi. Okay, maraming salamat. Sharing is caring. Happy farmers. Go lang nang go. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. Maraming salamat. Bye-bye.